Good Yun o! morning! Yes! Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat mga misyoneros at welcome po sa isa na namang edisyon ng The Divine Chewables kung saan sama-sama po muli tayong magsasalo-salo sa banal na salita ng Diyos ngayong araw na pong ito ng Huwebes, November 7, 2024. Grabe. Sobrang bilis ng panahon. Oo. Ilang tulog na lang. Christ the King na. Ilang pikit na lang. Advent na naman. Yes, totoo yan. Dahil nga ito sa Christmas countdown natin in 48 days, sa loob ng 48 days na lang po, Pasko na mga misyoneros. O, diba? 7 weeks! Ilang linggo na lang. Ilang linggo na lang mga misyoneros. Pero syempre, and 8 weeks to go before New Year. Yes, and of course, Diyos ko, ilang kembot na lang magpapaalam na tayo uli sa taong ito na punong-puno ng biyaya at pagpapala na ating 55 days to be exact. Yeah. 48 days to be 48 days na lang. Okay, 48 days Pasko. 55 days New Year. Yes. Kaya syempre, pero syempre gayon pa man patuloy pa rin na tayong magpasalamat syempre sa biyaya ng umaga na lagi nating natatanggap every single day of our entire lives. Pero syempre, bukod dito, pasalamatan din naman natin ng Panginoon dahil makakasama na muli natin syempre ang na-miss nating kuya, si Kuya JM! Yes! Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat mga misyoneros. Naku, na-miss ko ang pagre-reflect sa bawat araw ng ating pamumuhay, sa pagre-reflect sa ating mga salita ng Diyos. Kaya, nako, Kuya Maki, it's nice to be back. Kaya nga, ang ganda lang. Pero ito, bukod sa mga yan, guys, meron kaming biyaya na natanggap namin personally kahapon. Kasi for the very first time, lahat na mapapanood ninyo ngayon dito sa The Divine Chewables ay mapapanood nyo na rin sa ating official YouTube channel. Yes, we have our official YouTube channel na The Divine Chewables. Lahat ng mga recorded episodes, you will hear it right after we go live. Yes, kaya naman maraming salamat po sa patuloy ninyong pagmamahal at biyaya na binibigay ninyo po sa programang ito. Syempre, at of course, sabi ko nga lang, sana okay kayo palagi at sana nakapag-start kayo. And of course, patuloy pa rin po tayo nagpapadala ng dasal at suporta po sa ating mga kapatid na nasalanta, na apektuhan at nasalanta po ng bagyong Christine at ng bagyong Marce na ngayon nanalalanta na sa Region 1. Yes, totoo yan. Kaya muli Region po 1, Region 2 at saka CAR. Yes, kaya po muli po we're sending out our prayers and support sa lahat po ng mga naapektuhan. Andito lang po andyan lang po ang Panginoon kasama ninyo po sa bawat hamon na haharapin niyo bawat umaga. At muli po syempre guys, grabe super exciting tong araw na ito din. Dahil ito personally officially po 4 na taon na po akong blue checker. Yes. Because I was awarded the blue check certification po ng Kumu noong way back November 7, 2020. Ayan. Okay. Yes. Kaya syempre muli po kagaya ng sinabi ko kahapon sa concert ko na #grateful. Maraming salamat po sa mga patuloy na nagsusuporta sa akin, patuloy na nagmamahal at patuloy na nagbibigay ng love, effort and support po sa lahat. We are very grateful much for all of you, especially sa mga sa mga sumusubaybay sa atin sa
sa ating programa ng The Divine Chewable. Yes, maraming salamat din. Which by the way, nga pala basta may mga may mga incoming surprises tayo. But of course, syempre hindi natin pwedeng waglit itong araw na ito dahil syempre magsasalo-salo po muli tayo sa banal na salita ng Diyos. Kaya naman sa puntong ito mga misyoneros, sasamahan tayo ni Kuya JM sa isang simpleng dasal. Kaya naman ngayon ay Huwebes ng ika-31 linggo sa karaniwang panahon at biyayaan tayo ng ating Panginoon sa biyaya ng pagmamahal at biyaya ng buhay para sa pagpapatuloy natin sa pananalig natin. Kaya sa puntong ito, magdasal tayo. Ilagay na natin ang ating sarili sa banal na presensya ng Panginoon sa ngalan ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Diyos ng pag-ibig, pinupuri, pinasasalamatan ka namin dahil sa inyong angking kapurihan. Kami po ay nagpapasalamat dahil binigyan niyo kami ng pagkakataon na magkaroon pa ng misyon sa buhay. At yun ay ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng programa ito. Inang Maria, lukuban mo kami ng iyong proteksyon na naway may tagawa namin na maayos ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng programa ito at may saayos namin ang pagninilay ng maayos at walang pasubali. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang aming mga kasalanan na nagawa namin sa nagdaang araw. Nanawa po ay patawain niyo po kami sa aming mga sala. Dahil ng pagpapatawan ninyo sa mga nakakasala sa amin. At sa pagpapatuloy ng ating panalangin, ang dating kaligtaan, ang bituin ng evangelisasyon, ang mahal na Birhen ng Fatima, na patuloy na gumagabay sa atin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Natalin natin ang angelic salutation, ang Ama Ginoong Maria. Ama Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Banal na Espiritu Santo, lukuban niyo kami ng Espiritu Santo ninyo para kami ay gabayan at patuloy na magpapalaganap ng salita ng Diyos. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Mahal na Birhen ng Fatima, ipanalangin mo kami. Santo Jacinto at Santo Francisco Marco, panalangin mo kami. Venerable Lucia of Jesus of the Immaculate of Heart, Servant of God, panalangin mo kami. Tangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayan, so syempre sa puntong ito mga misyoneros, ano pang hinihintay natin mga misyoneros? Umpisa na natin itong salo-salong ito. Nasa na mga Biblia ninyo? O nga pala, boy, dito, kung akala nyo sa God's Word Tonight lang tayo nagba-Bible check, dito din, maghanap na ihanap. Bible check din. Bible check din tayo dahil sa puntong ito mga misyoneros, umpisahan na natin ang salo-salong ito ngayong umagang ito. At sabi nga ni Kuya JM, ngayon ay Huwebes sa ika-31 linggo sa karaniwang panahon. At ang ating unang pagbasa ay manggagaling po pa rin sa Philippians o Filipos, chapter 3, verses 3 to 8a. Muli po, ang ating unang pagbasa ay magmumula po sa Philippians o Filipos, chapter 3, verses 3 to 8a. Kaya, ano po hinihintay natin? Umpisa na natin ito. Kaya basahin na natin ang unang pagpapahayag sa pamamagitan ng Filipos. Pagpapahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, alalahanin ninyong hindi sila kundi tayo ang tunay na tuli
sapagkat hindi tayo nangahahawak sa mga panlabas na tuntunin. Ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu at na kay Kristo Jesus ang ating kagalakan. Bagay, mayroon akong sapat na dahilan upang manghawag sa mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip ni naman na may katwiran siya magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tinuli ako sa 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita. Buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa pagkautusan ang pag-uusapan, ako'y Pariseo. Asasigasin ng aking pagsunod, inusik ko ang simbahan. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang mapipintas sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit na lalong mahalaga. Ang pagkilala kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating salmong tugunan ngayong araw ng Webes ay, ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan, ang kahangahangang magawa niya dapat na isaysay. Tayo ay magalak, iyamang lahat na tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat na may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahangan niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawa. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ito'y nasaksihan ng mga lipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob niyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong santinupong. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ngayon naman magbigay galang na tayo sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating haleluya ngayon, kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. At sa puntong ito mga misyoneros, tumungo na tayo ngayon sa ating mabuting balita ngayong umagang ito. At ang ating gospel ngayon ay magmumula sa Gospel of Luke, chapter 15, verses 1 to 10. Naku, napakaganda ng ebanghelyo ngayon. Pero basahin na muna natin ang ating mabuting balita ngayong araw na ito. Yes, kaya naman muli po, ang ating gospel ngayong umagang ito ay magmumula sa Gospel of Luke, chapter 15, verses 1 to 10. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ng mga pariseo at mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwanan ng 99 sa ilang at hahanapin ng nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan ay masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, nakipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko na sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumalikod sa kanyang kasalanan, kaysa sa 99 na matuwid at hindi nangangailangang magsisi. O kaya'y kung ang babae ay may 10 salaping pilak at nawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ng bahay at hahanapin mabuti hanggang sa masumpungan ito, hindi ba? Kapag nasumpungan na ito, ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsayo kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi at tumalikod sa kanyang mga kasalanan. Mga misyoneros, ating ngayong napakinggan ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang Ayun. tema ng ating ebanghelyo ngayong araw na ito ay dalawa. The parable of the lost sheep and the parable of the lost coin. Actually, kung pagninilayan natin ito mga misyoneros, ito sasabihin ko pandagdag lang to Kuya JM, dahil may actually 3 siya. Bukod sa pero hindi siya visible sa ating ebanghelyo ngayon. Bakit kamo? Dahil may kahawig itong story sa Bible. Alam nyo ba, ito pa, natatandaan nyo pa ba ang kwento ng The Prodigal Son? Ooh. Diba? Diba? Kaya 3 siya. Bakit kaya 3 siya? 2 manggagaling mismo sa mismong ebanghelyo, pero yung pangatlo, yun yung kahulugan niya, yun yung konteksto niya. Kaya naman, tumungo tayo ngayon sa ating buting ng salita ni Father Alex Tupas. Madalas pinoproblema natin ang mga black sheep ng ating pamilya o lipunan. Tinuturing natin silang mga pasanin o pabigat sa marami. #aminin ninyo. Ganito rin tayo mga misyoneros. May pagka-black sheep tayo. Totoo yun. Minsan nagiging pasanin tayo, minsan nagiging pabigat pa tayo. No joke yan. Oo. Puwera biro, bakit kamo mga misyoneros? Siyempre, hindi naman yata araw-araw perfecto tayo. Araw-araw, every single day of our entire lives, nagkakamali din tayo. Tama. Sila yung mga nangaliligaw ng landas at madalas namumuhay sa bisyo o kasalanan. Malaking hamon sa atin ang sila'y maibalik sa tamang landasin. Totoo ito! Napakahirap. And I mean, napakahirap. Napakahirap talaga, super. And ito pa ha, hindi sa tinuturing namin black sheep yung mga no? Pero yung ito kasi, to put it into context kasi, ganito rin kasi kung kunyari meron kami mga tinatawag natin na open house recruitment. Meaning, nag-i-invite kami ng mga individuals na maging parte ng simbahan. Tama. Kaso, syempre, ang kadalasang sagot ng marami ay,
Sorry po, busy po. Busy. Or, Puro ka-busyhan. Pero, eto, nasabi ni Chinita kahapon to. Busy nga, pero nakikitang mayroong, alam niyo, Jowa! alam niyo na kung ano yung mga nangyayari sa palipaligid ninyo. Kasi, mahirap talaga. And aminin natin, mahirap talaga. Mahirap mag-akay ng iba kung ayaw nila talaga magpaakay. Tama. Di ba? I agree. Subalit, magandang isipin na baka kaya maraming nawawalang tupa ay dahil na rin sa kapabayaan ng mga pastol. Ito ang malaking sampal sa ating lahat. No joke yan. Sampal sa katotohanan. Totoo yan. Napakalaking sampal sa ating lahat ito. Sampal sa katotohanan to. No joke yan. Bakit? Isipin nyo naman mga misyoneros, oo nga, akay tayo ng akay, pero hindi na natin pala namamalayan na yung iba pala nating inaakay, nalilihis na. Tama. Which is something na kailangan nating pagnilayan. Totoo yun. And maging kami mga lingkod simbahan, lalo na sa katulad namin ni Kuya JM na naglilingkod sa simbahan na pagkatagal-tagal. Minsan din naiisip din namin, kumusta na kaya yung iba pa namin mga kasama? Yun na nga yun. Yun diba? na nga yun. And talagang, kaya nga, diba, kung babalikan natin, ito bago tayo magpatuloy dito sa ating, bago tayo magpatuloy sa buti ng salita, babalikan ko lang natin yung kwento ng The Prodigal Son. Diba? Yung isang napariwarang anak, anong ginawa niya? Nilustay niya ang yaman na ibinigay sa kanya ng kanyang tatay, na kanyang airpods. Anong ending? Ayun, nadatnan na lang sa isang pakainan ng baboy. Tama ba? Tama. Yan. Pakainan ng baboy na imbis na nakikikain na lang sa mga pagkain ng baboy. Diba? And then all of a sudden, nagsisi siya na sabi niya, ako, nagkamali ako. Kailangan kong bumalik kasi mali ang ginawa ko. Tama. Tapos nung bumalik, anong ginawa ng ama? Imbis na nagalit, niyakap pa niya. At nagpakatay pa siya ng baka. Dalawa pa. Hindi lang isa, dalawa pa. Tama. Which is, hindi, to put it into context mga misyoneros, kasi ganyan ang ating ebanghelyo ngayong umaga. Ang tema natin kasi ay pag-aakay. Ayun na nga. Ang sabi dito, the theme for this week is the call to love the Lord and our neighbor continues in today's readings as we mind the richness of the parable of the lost sheep. And here St. Paul call us to the supreme good of knowing Christ Jesus, the heart of true discipleship. Diba? Pag-aakay. Ibig sabihin, kailangan natin, yan ang isa pang responsibilidad nating mga Katoliko at Kristiyano. Yung pag-akay sa ating mga naligaw na landas. Kaya nga, di ba, kung babalikan natin ang konteksto ng simbahan, di ba, sa turo ng simbahan, di ba, meron tayong krus na halimbawa. Ito, tatak GWT to. Nako. Tatak GWT to. Anong tatak GWT? Kung hindi nyo po, kung natatandaan nyo pa po, di ba meron akong halimbawa na krus na meron pa siyang symbolic representation. Ano ibig sabihin nun? Diba? Ang krus ay vertical. Ang krus ay nahahati sa dalawang linya. Ang patayong linya at ang pahigang linya. Ano ba ang sinasagisag ng patayong linya? Yan ang ating ugnayan kay Kristo at sa Panginoon. Pero nakakalimutan natin yung pahiga. Yung pahigang linya. Ano ba yung pahigang vertical line? Ano ba ang horizontal line? Ano ba ang horizontal? Ano bang sinasagisag ng horizontal line o pahigang linya? Yan ang ating ugnayan sa kapwa. Yes. Kaya nga sinasabi dito, there is comfort and encouragement for us in knowing that Jesus is untiringly seeking us much more than we are seeking Him. Our challenge is to let ourselves be found and earned and carried home on the shoulders of the Lord.
Diba, mga misyoneros, yan yung sinasabi natin na pag-aakay natin. Na, kaya nga diba, diba, may kanta pa nga tayo pananagutan. Yes! Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. At walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Diba? Kaya nga sa chorus, diba? Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos upang maging kapiling niya. Tama. I agree. Diba? Pananagutan, ibig sabihin, meron pala tayong pananagutan sa isa't isa. Tama. Kaya nga, meron... Sinabi mo, di ba, black sheep? Babalikan natin yan kasi may kaugnayan dito yung sinabi mo. People sometimes joke that sheep are stupid because they so easily get lost and cannot find their own way home. But in fact, it is not sheep who are stupid. They are animals exquisitely designed by God. Diba? And they act just as He meant to. Diba? Their vulnerability serves to teach us about ourselves. Sheep innocently wander about, and when they find themselves away from the shepherd and the flock, they are lost and helpless. Diba nga, mga misyoneros, ito kaya nga, isa sa mga, kung hindi niyo po natatandaan, mga misyoneros, dalawa ang sinasagisag na animal o hayop ni Jesucristo. Una, ang gansa o ang goose. Bakit ito pansin niyo to sa mga adoration chapel. Pansin niyo to sa mga adoration chapel, 'di ba? Merong isang goose o goose yata or goose na pinapakain niya o sinusustain niya yung kanyang mga anak sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pansin niyo yan sa mga adoration chapel. Ako, Diyos ko. Kaso sa amin, sa Diocesan Shine, walang ganun. Sa amin meron. Lalo sa amin dito sa Lipa Cathedral meron. Shout out to you, Kumu Police. Hello po sa ating Kumu Police muli po. Maraming salamat for making our live stream safe and secured. Ayun. So, anywho, di ba? Ganyan, isang halimbawa yun. Yun yung pagiging para sa iba. And pangalawa, ang tupa. Kaya nga, di ba, kaya nga tupa, ibig sabihin nun nga, syempre, yung pagiging shepherd or pastol. Speaking of which, shoutout nga po pala sa Cathedral of the Good Shepherd sa Fairview, Quezon City. Of course, and of course, naging successful ang mass of suffrage. Diyos ko, ang hirap palang magka-handle ng camera kahapon. Mamaya kwentuhan mo kami diyan mamaya sa ating alam nyo ba alam nyo ba, ayan. So mamaya natin yan Pero ito nga, gusto ko lang din i-reiterate syempre yung yung pagiging para sa iba. Kasi nga yun naman talaga ang gusto ni Jesucristo. Kaya nga 'di ba, kung babalikan natin isang kanta ng freestyle which is We Are Blessed. We are gifts pala. We are gifts. 'Di ba sinabi blessed, broken and shared. Tama. 'Di ba? Oo. Kumbaga bago natin sisihin ang mga nawawala o nagwawalang tupa, baka ang isang dahilan kung bakit sila nagkaganon ay dahil sa pagpapabaya o pagkukulang ng mga pastol na inaatasang mga laga sa kanila. Ito nga yun sinasabi. Tuloy ko lang yung binanggit ko kanina. We, on the other hand, are not innocent when we leave the will of God. But our condition when we wander is similar to that of the lost sheep. We are disoriented, afraid, in the dark, without guidance. That's true. Totoo yun. The good news is that, pansinin nyo maigi. The good news is that God
is always searching for us, and we will rejoice to find Ay, us. yun na nga di ba? Kung matatandaan ninyo, ito, isa pang halimbawa, natatandaan nyo pa ba yung tulang footprints in the sun? Yeah. Na kung saan yung tao nagreklamo sa Diyos na, Lord, akala ko ba sasamahan ninyo ko? Bakit dalawang paa lang yung nakikita ko? Isang pares lang ng paa yung nakikita ko. Yun pala. Pinarealize lang pala ng Panginoon na, anak, mahal kita at never kitang pinabayaan. Ang nakikita mo mga yapak, akin yan. Hindi sa'yo. Kasi natulog kami. Totoo yun! Yun na nga, ito na nga yun. Sa bandang dulo ng statement na to, sabi dito, if we repent, He will restore us to life with Him and communion with the flock of the Diba? Kaya nga para sa kaya nga ngayong araw, ngayong at this point in time. Hello muna kay Amari, magandang umaga. Welcome sa The Divine Showables. At ang ating tema ngayong umaga ay pag-aakay or discipleship. Yun. Ang ganda ng tema natin ngayong umagang ito. No joke yan. Ganda. Bakit kamo kasi it speaks about us kasi. Tandaan natin, bakit kamo maganda? Kasi yan ang isa sa mga rules natin. Kaya nga 'di ba? Ito tumatak sa akin ito. Ito alam na alam to ni Kuya JM. Tandaan ninyo, there was one statement noon nung sa PCNE na nagkwento ang magiging cardinal na si Bishop Ambo. Yung napakabigat na eksena nung nabalitaan niya. Search ko lang sa Sige. Pakinggan niyo uli. Kwentuhan mo muna kami. Ito. Ayan, hanapin ko lang yung clip na yun. Kasi, it speaks about something eh. It speaks about talaga. Ito yung kasagsagan kasi ng, alam nyo na, ng kasagsagan ng administration pa noon, ng former administration pa noon. Pero ito, this is how humble our consecrated persons are. Pakinggan nyo to ha. Pakinggan niyo, promise. Last night, as I was preparing for this homily, I was interrupted by a sad news from one of our parishes. One of the widows of the victims of extrajudicial killings who are leading the support group for EJK victims in our diocese was killed by masked killers at 8 o'clock in the evening. The texter was telling me that the killers were still around that very moment while she was texting me. They were still looking up close to check if Jennifer was really dead already. And they had to fire a few more shots. The one who was texting me was in our widow support group in the Diocese of Caloocan. And she sent me a picture of this 27-year-old mother of 2 children, sprawled, bloody, on cold pavement. And I recognized her immediately, Jennifer. She was one of the widows who applied for a scholarship for her son, Prince Jr., just a few months ago. And it broke my heart to tell her that we took only one scholar per family. She was trying to get 2 slots for her 2 children. I remember Jennifer. She was clutching in her armpit the death certificate of her husband, Ryan.
who had also been killed by masked killers a year ago now. At that time, I remember how she narrated her husband's death, how Ryan was mutilated by the killers. He had to be abducted and tortured first. They gouged his eyes and cut off his private parts. I remember how I squirmed as she was telling the story. And I whispered to her and I said, "Your daughter is listening." And she had to wipe her tears and control herself from being too graphic in the description. Now, her two little children, aged 5 and 7, named Princess and Prince JR, are complete orphans. I think the parish priest of Birhen ng Lourdes in Bagong Barrio is here with you. And I am begging him to please take good care of his children. We're going to have a special collection. And I was told that we will allot it for these two specific children, Princess and Prince JR. They are now totally orphans. You know, the killers were not even rushing. They took their sweet time. We used to call them bonnet gangs. Now, we just call them what they really are, death squads. The police seem to be alerted about their presence because they're not supposed to meddle. If the police wanted to pursue them, they could have because they stayed for 4 hours. And after killing Jennifer, they just moved to a few blocks and killed another one. Jennifer was from Barangay 152 in Bagong Barrio. By 11:30, they killed Alvin Teng, 36 years old. I feel so sad that I am not able to protect my flock from the wolves. And so today, in utter shame and frustration, I declare I have not been a good shepherd to my flock. The wolf. Pakinggan nyo uli ha, pakinggan nyo uli yung sinabi ni Bishop Ambo. And so today, in utter shame and frustration, I declare I have not been a good shepherd to my flock. The wolves, they have been prowling the streets and alleys of Caloocan, Malabon, and Navotas for almost 2 years now. They have killed hundreds already, and I am unable to protect them with my life. Di ba mga misyoneros? Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, na ito yung isang problema kung bakit ang mga tupa ay nalilihis ng landas. Dahil din sa kapabayaan ng mga pastol. Minsan pa buhay pa ang kapalit. Totoo yan mga misyoneros, kaya nga nakakalungkot isipin na syempre hindi lang mga tupa din ang may kasalanan. May kasalanan din syempre ng mga nagpapastol sa kanila. So habang naghihintay tayo kay Kuya JM. At marami tayong ganyang mga kaso. Mga magulang na nagpapabaya o nang-aabuso sa mga anak o kung kaya't mga anak ay lumalaking nagre-rebelde. Totoo to. Kasi wag nating tignan
on a specific on an internal scale. Tignan din natin sila on an external scale. Meaning, wag natin silang tignan gusto ko ano yung nangyari sa kanila. Pero tignan din natin kung ano yung nakakaapekto sa kanila. Totoo to. Kaya nga nagkaka-black sheep. It's not majorly because kung ano lang because yun yung behavior nila. What caused their behavior, di ba? Ito na yun. May nakaka-apekto sa kanila. Tama. Nakaka-apekto na sa kanilang behavior. Mga magulang na di magkaroon ng panahon para makasama ang mga anak, kaya't naghahanap ng mga anak ng pagkalinga ng iba. Minsan mismo mga pastol ang natag-aakay ng tupa ay may malaking pagkukulang. Ito yung sinabi ni Chinita, ito yung kung babalikan niyo yung pagninilay natin kahapon, yung tipong may mga kabataan natin. Ito yung masakit yung mga kabataan natin na nalilihis ng landas, na nagkakaroon na natin. Ito yung pinakaayaw ni Kuya JM yung nagkaka-teenage pregnancy. Totoo yun. And I attest to that. Kasi nakakalungkot isipin ang daming gustong makababy pero anong ginagawa? Diba? So, sad to say, nagpapalaglag. Abortion pa. Yun, diba? So, isipin ninyo yun, mga misyonero. Isipin natin yun, mga misyonero. Pagnilayan natin yun, mga misyoneros. Kahit gano'n na lang ang malasakit ng Diyos sa mga nawawalang tupa, hindi niya susukuan ang mga ito. Hahanapin niya mga ito hanggang sa matagpuan. Kaya nga, diba, ito ulit-ulitin namin ang mantra ng God's Word tonight, diba? No medication can save you from anxiety, depression, fear. Only God can save you. Totoo yun. Totoo yun. Bakit? Kasi, ika nga ni General Luna, may mas malaki tayong kaaway kesa sa mga Amerikano. Ang ating natin. Bayan ng sarili, pumili ka! Hoy, kalma. Nagala General Luna talaga Huwag ganun. Pero ito kidding aside, di ba? Isipin natin yun na kaya maraming mga nawawalang tubal dahil alam niyo yun na nalilihis tayo. Maging tayo, mga pastol, nalilihis din ng landas. Diba? Mga misyoneros, aminin natin yan. Ang mga tayo din nawawalan din ng landas. Kaya nga nandyan ang Panginoon, ang mabuting pastol. Kaya naman alalahanin natin na tayong mga tupa ay kailangan maging pastol din. Tama. Ayan. Kaya nga sinasabi dito, heaven's joy over finding the lost is revealed once again in Jesus' parable about the women who find a lost coin. Ito naman, sa lost coin. The woman still had 9 coins. She could have ignored the lost one, but she was not satisfied with 90%. Just as a shepherd would not settle for 99%. Totoo. He searched for the single coin until she succeeded in finding it. The Lord is like this. He wants us all. He will never be satisfied if someone is missing. Sipin niyo mga misyoneros. Kaya tingnan ninyo, ibagdasal natin na wag nang mawala ang mga kabataan. Kasi nakakalungkot over social media. Hindi lang kabataan mga misyoneros, hindi lang kabataan Kuya JM, pati lahat ng mga nawawala ng landas. Pero tandaan mo Kuya Maki, mga misyoneros. Marami na ngayon nawawala after the class, lalo na yung mga kabataan. Totoo.
Totoo yan. Hindi, at saka rampant case talaga to sa, kahit pa pre-pandemic pa. Totoo yan. Hindi naman sad to say, ito ang masakit na katotohanan actually, laking sampal sa katotohanan to. Hindi na, patuloy pa tong dumagrabe at dumalala. And what's even worse sa Amerika, nako, ayokong sabihin kung sino nanalo, but ang Amerika, mas lalong malala. Oo, totoo yan. Mass shooting sa school, mass shooting sa mall, mass shooting sa kung Ay, saan speaking lugar. of shooting, my gosh, may naalala ako dyan. Story time, mga misyoneros. Way back 2007 or 2006, second year high school ako nun. Nasa Baguio pa ako nun. Isang hapon, vivid na vivid pa rin sa akin yung mismong nangyari sa akin. Math class namin. May pinagawa sa aming group work. Isang normal na hapon, normal na school afternoon. When all of a sudden, nakarinig kami ng putok sa kabilang kwarto, kabilang classroom. Ako, syempre, ito lang yung nakakatawang part kasi. Ito lang yung nag-iisang nakakatawa. Napaganon ako, yung tipong nagulat ako bigla. No, kasi tapos tawa na naman sa akin yung mga kaklase ko. Yan, nagulat eh. Isa ba naman di magugulat? Ganyan. Pero ito, ibang putok yan, brother. Ibang putok yan, hindi yan. Hindi. Well, ito lang. When all of pero the next minute, nakita na lang namin yung mga dati naming kaklase sa kabilang kwarto, kabilang classroom, tumatakbo, umiiyak. Yung pala, nabalitaan namin na meron palang walang pusong nagdala ng baril. And I mean, tunay na baril sa classroom na pinaglalaruan. Until all of a sudden, dito natamaan. Dito siya natamaan. No joke. Yung masakit na part doon kasi mga misyoneros, kinabukasan, dineklara siyang dead. Dead actually, hindi actually kinabukasan, hapon na yun, dead on the spot. Kasi sentido yun eh. That's dead on the spot. Kaya nakakalungkot lang isipin talaga. Nakakalungkot lang isipin na may mga ganung insidente na tinotolerate tapos pagkakawalan lang pagka naimasmasan na. Tapos gagawin ulit. No way. Well, doon naman pero masakit lang isipin talaga na na kadalasan ito pa mamaya mayroon lang i-unveil na konting mensahe or halimbawa, isang special na halimbawa right after we read this reflection. Ito, hahanapin niya ang mga ito hanggang sa matagpuan. Batid niya ang karanasan ng mga ito at nais niyang maipadama sa kanila na sila ay mahalaga at may halaga. Nais punuan ng Diyos ang anumang pagkukulang ng mga pastol na inatasang mga laga sa mga ito. Kaya nga sinasabi dito, we all have loved ones whom we know we are missing from the flock of the Lord. They are lost in the wilderness. Diba? The Lord, our shepherd, plants in our hearts a shepherd's love for them. We are called to lead our fellowship to Christ. There is no greater gift we can give to others than to lead them home to the Good Shepherd. Diba? Speaking of the Good Shepherd, very successful ang mass of suffrage kahapon. Kaya nga nabalita mo nga sa akin yan. Pero mamaya natin yan i-delve in sa ating, alam nyo ba? Itong gusto ko lang may impart din na ang ganda ng yung na paalala sa atin ng Panginoon na may halaga tayo at mahalaga tayo.
Totoo yan. Malaking kagalakan ng nararamdaman ng Diyos, oras na maibalik sa kawan ang mga nawawalang pupa. Kaya nga, di ba, marami nagsasabi, di ba, the heavens are rejoicing for your return. Totoo yun. Mga anghel sa langit nagbubunyi sa pagbabalik mo. Tama. I agree. Hindi man tao ang nagbubunyi, at least may mga nagbubunying anghel sa langit. Totoo, no joke po yan. No joke po yan. Kaya't patuloy ang kanyang pagtawag at pagsugo sa mga taong maaaring magpastol sa mga tupang ito. At marahil isa ka sa isinusugo ng Diyos sa gampaning ito. Ito ang hamon sa atin ng Panginoon ngayong araw na ito, ha? May mga tupang iniwanan o pinabayaan na ng kanilang pastol. Baka ikaw ang inaasahan niyang dito'y mga laga. Tama. Ito dugtungan na natin, ha. Sa unang pagbasa, yung sa Filipos, St. Paul would agree. In the first reading, he says that nothing can compare with the supreme good of knowing Christ Jesus my Lord. Before his conversion, Paul put his confidence in the flesh, following the law rigorously. But when he met Jesus and knew that he was loved by him, he reevaluated everything and discovered that what he thought of as gain was really a loss. Totoo In yan. other words, all that he did and thought and acquired had no value compared to the treasure he now had in knowing and following Jesus. Totoo yan, mga misyoneros. Totoo yan. Kaya nga Yun nga. sinasabi, may iano lang ako na tungkol sa Old Testament. Balikan lang natin yung meditation nandito. May na-skip kasi ako. Sige, go ahead. Throughout the Old Testament, God makes it clear that His plan has always been to save His people. Century after century, He continually sought His chosen ones, bringing them again and again back to the fold. No matter how many times Israel refused Him, fell away, turned to idols, wandered off and rejected His laws, God never gave up on them. We can read salvation history throughout the panoramic lens of cultures and nations and see how faithful God is to His plan. We can also look through the very personal lens of our own experience and see the same truth revealed. For Jesus has come to save us. He has come to save me. Yes, the Lord seeks the multitudes, all peoples and nations, but He also seeks each lost sheep individually. And if we can find that lost one and bring him back home, it is the greatest cause for joy in heaven. We on earth have a great cause for joy because each one of us is a sinner, a sheep who has gone astray. Whether we are cradle Catholics who have loved and tried to follow God all our lives, or converts to the faith or reverts who have come back home to the church after a time in the wilderness, we have all been lost and needed to be found. In the end, sabi dito, this does not mean that earthly things are absolutely worthless, but that their true value is only in relation to our love of God and neighbor. We can rejoice and give thanks to God for anything that contributes to the greater joy of heaven and to the building up of the kingdom of God. As the psalmist says, rejoice, O hearts that seek the Lord. Diba, mga misyoneros, simple lang naman ang imbitasyon sa atin ng Panginoon. Ang maging taga-akay tayo. Tanda natin, sa binyag pa lang, sa sakramento ng binyag, 3 na ang responsibilidad na nakaatang sa ating balikat. Pare, Pagiging pari, pagiging hari, at
magiging propeta. propeta. I At agree. kunin natin yung pari na part. Di ba ang pari, isa sa mga responsibilidad ng pari ay umakay ng tao patungo sa Diyos. Tama. Siyempre, sabi nga ni, ito, laging mindset namin, lahat to nila Kuya JM, nila Kuya Nelson, nila Mandy. Ang sabi na, ang laging naming mindset dito, maski ang mga pari naman, hindi naman perfecto siguro. Tama. Kaya nga meron tayong mga aktibong laiko na nagpa-participate sa simbahan. Kaya nga meron tayong mga alarms, lay associations, and renewal movements. Tama. Meron Kaya din nga may mga charismatic prayer group. Meron din tayong mga church organizations na handang umakay sa tao pabalik sa Diyos. Oo. Charismatic prayer group. Eucharistic Ministers of Holy Communion. Bible Apostolate. Diba? Katulad ko, o mga lalaki ages 18 and above, Knights of Columbus. Oo, katulad namin, Social Communication and Media Ministry. Kami ang umaakay sa mga tao online na walang kakayahang pumunta sa simbahan. Meron pa, bukod dyan, di ba? Legion of Mary. Meron pa, Society of St. Vincent de Paul. Yes. Sa mga kababaihan. World Apostolate of Fatima. And Meron pa. Apostolate of Fatima. Sa mga babae, Catholic Women's League. Correct. Ang mother ko, Vicariate President ng Christ the King ng Catholic Women's League. Di ba? Meron pa, DMI o Daughters of Mary International. Hindi pa yan. DMA, Divine Mercy Apostolate. O di ba? Divine Mercy Apostolate pa. Meron pa dito sa amin, meron kaming ANP o Adoracion Nocturna Filipina. ENAF pala, Adoracion Nocturna Filipina. Di ba? Meron pang apostolado ng panalangin. Meron pa. Talk about charismatic movements. Meron, ito familiar sa inyo to. The Feast. Yes. The Feast. Meron pa. El Shaddai. Meron pa. Meron actually The Lord's Flock. Meron din sa amin, sa Cabanatuan, The Lord's Flock. Siyempre, of course, ang walang kamatayang Parish Renewal Experience. Prex! Diba? Katulad namin, ako po, proud member po ako ng Prex Class number 3. Muli po, shoutout po sa Dambana ng Ina ng Laging Saklolo. Ako, I'm proud to be part of Prex Batch 106 na dati Our Lady of Fatima Parish na ngayon ay Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima. May nakakabit na nga kayata kayo ngayon, di ba? Our Diocesan Shrine and our Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima, Shrine of Peace. Shrine of Peace, exactly. Di ba? Shrine of Peace nga kayo, no? Na, speaking of that parish, isa siya sa 8 pilgrim churches na pwedeng puntahan ng kahit sino man sa buong Pilipinas bilang Jubilee Church of Hope sa Jubilee of Hope 2025. Diba? Kaya nakakatuwa talaga na ganitong nakakatuwa lang talaga na alam niyo yun. Sa syempre sa amin sa Cabanatuan, we have the Parokyang Katedral ng San Nicolas de Tolentino. Tapos syempre ito sa Lipa, tingnan natin yung sa Lipa ha. And mamaya natin yan i-delve. Mamaya i-reveal natin. Pero syempre bago tayo tumungo sa ating audiam, meron tayong special na pakikinggan ngayong umagang ito. Pero bago yan, before that, let's leave to our listeners ang ating reflection questions for today. Dito sa ating hashtag, tanong ko lang. Ayan. How does my life's journey
compare with the experience of a lost sheep? Paano ko ikukumpara ang paglalakbay ko sa isang nawawalang tupa? Have I discovered with Saint Paul the supreme good of knowing Christ Jesus my Lord? Na nahahalin tulad ba ito sa paglalakbay ni San Pablo patungong kay Kristo? Why do I still seek my joy in worldly things and not in God alone? Napakagandang tanong to. Uulitin ko Oo. ulit. Why do I still seek my joy in worldly things and not in God alone? Kasi Bakit? sa totoo lang, sa tanong na yon, marami tayong pinagkakabalahan sa makamundong bagay at hindi sa Diyos. Kaya dapat itanong natin sa ating isipan, bakit nga ba tayo nagdedwell Diba? sa mga bagay, sa mga makamundong bagay kaysa sa Diyos? Totoo yan. Kung itatranslate natin yan, bakit naghahangad pa ako ng kaligayahan ng mundo kung pwede ko naman yan hangarin sa kaligayahan ng Diyos, kaligayahan sa Diyos. Yun ang ano. Diba? Kaya naman, sa puntong ito, bago tayo tumungo sa ating hashtag Audiam, pakinggan natin itong na-miss ko tong segment na ito. Magbabalik to ngayong araw na ito. Syempre, pakinggan natin si Father Fiel Pareha sa ating hashtag Kapit Pandasal. Go! Ang bawat Play that! sugat ay pagpapala. Be blessed tuwing Webes. Ako po si Father Fiel Pareha ng Santo Rosario Parish, Magalang, Pampanga. Tara po at magkapit pandasal na tayo. Napakinggan mo na ba ang kwento ng buhay ng isang nagtitinda sa bangketa? Nakipagkwentuhan ka na ba sa isang cancer survivor o sa isang single mom na napatapos ang kanyang mga anak sa pag-aaral? Ang bawat nilang pagsusumikap sa buhay, paglaban sa sakit at pagharap sa kahirapan. May ginuntuang aral tayong mapupulot sa kanilang buhay kung papaano ang sugat ng kanilang buhay ay naging pagpapala. Sa kanilang pagbabahagi ng buhay sa iba, sila ay nagiging inspirasyon, lunas at pagpapala. Ika nga, there is healing in telling. Masakit at mahapdi ang sugat sa katawan. Nagdurugo, expose ang laman at dumadaloy ang dugo. At kung hindi agarang ginamot ay baka ma-infeksyon, mahina at sensitibo. Ngunit may ibang uri ng sugat na di nagdurugo, pero mahapdi at masakit din. Mga sugat na likha ng hindi magandang relasyon, kasawiang palad at pagkabigo. Sinabi ni Jesus sa Biblia, mapalad ang mga dukha, mapalad ang mga nagugutom, mapalad ang mga inaapi, mapalad ang mga tumatangis. Being blessed is not a matter of being comfortable in life, but on how we take them and fight for your life with God's grace. Sufferings can be blessings. The things we hide from and avoid can actually be avenues for grace. Our pain and sorrow can be instrumental in achieving and gaining more in life. Huwag ikahiya ang mga sugat sa buhay sapagkat matututo tayo sa mga iyan at sila ay maaring maging daluyan ng pagpapala. Let us pray. Lord, we lift up to you our wounds, heal them and make them channels of your grace. Amen. Alam niyo, may nahahawiga. Meron ako nakikinikinitang isang magandang halimbawa dito. Yun ay yung ginagawa lagi ng mga Hapon kapag nakabasag sila ng kunyari pinggan o mangkok, di ba? Anong ginagawa nila? Pinagdidikit-dikit nila at alam niyo ba kung ano yung pandikit nila? Ginto. Ginto. Mm-hmm. Teka, search ko nga yun, yung sa ano yun. Ito ang tawag pala dun ay kintsugi. Ayan.
Kintsugi, that means join with gold. Oh, ang ganda! Ang ganda, promise. Kasi, yan actually, ito sasabihin ko na sa inyo yan ang essence ng pag-aakay. Teka. I-play mo nga ulit yung kay Father Phil kasi narinig ko kasi mayroon siyang part na nasabi yung blessed yung tungkol sa Beatitudes. Oo, pero teka, bago natin yan i-play, sabi ko sa inyo kanina, meron akong isang espesyal na halimbawa na i-unveil sa inyo. Huwag tayong lumayo. Si Kristo na lang. Diba? Nagtiis siya ng sakit mula sa bawat dapo ng latigo sa kanya na ayon sa kasaysayan, nakakahila ng balat. Ang hapdi nun. Lahat yun tiniis ni Kristo. Ang hapdi nun. Para lang maakay tayo pabalik. Totoo. Kaya nga, ito lang naman yun nga yung hamon sa atin, maging tagapag-akay din tayo sa iba. Ika nga lagi ng tagline ng isa sa mga pinakamalaking, isa sa top rating cable television network sa buong Pilipinas, ang TV Maria, umaakay sa kaganapan ng buhay. Taga-akay tayo, taga-akay yun. Yan ang isa sa mga media. Itong platform na ito, Kumu, pwede natin maging instrumento ito para umakay ng iba. Tama. I agree. Kaya nga, ito let me share to you a particular story behind the Divine Chewable. The Divine Chewable is a mixture of two inspirations. Number one, mula sa isang Kumu Zen user na ang pangalan ngayon sa ngayon ay si Kate_Winslet na under ng PW Talents. Oo. Siya kasi one morning kasi wala akong magawa noon, day off ko noon sa trabaho. Pinakikinggan ko siya, nagbabasa siya ng Biblia. Tapos nakikita ko may mga taga-ibang relihiyon na nag-share din ng Bible verses. Ang naisip ko, bakit hindi ito ginagawa ng simbahan? Yun na nga ang pinaka-problema. Bakit hindi nakikita to ng ating simbahan na magkaroon ng ganitong platform? And second inspiration, surprisingly kay Queen Nelson sa kanyang programang God's Word Tonight na dati ay God Night Talks. Sa kanya kasi gabi, ako kasi umaga. Sa akin kasi umaga. Pero yun, di ba? Yun yung dalawang inspirasyon ko kung paano ko nabuo ang The Divine Chewables. Kaya naman, ito, buong pagmamalaki kong sasabihin sa inyo, ang The Divine Chewables, ang kauna-unahang Catholic-oriented reflection program dito sa Kumu. Kauna-unahan sa kasaysayan yan ng Kumu. Bago pa nagkaroon ng televised mass, bago pa nagkaroon ng liturgical canticles and all of that, ito pa lang ang kauna-unahang Bible reflection, Catholic-based Bible reflection program dito sa Kumu, ang The Divine Chewables. Napakalaking role nito, napakalaking game changer nito sa mga kasama natin, mga Katoliko na nais mag-build ng content dito sa Kumu. And that's isa sa mga saksi niyan. Ito, si Kuya JM. True. Isa sa mga saksi, si Kuya JM. Promise, kung paano namin nabuo ang The Divine Chewables ng pagkatagal-tagal and until what you're seeing right now, ito yun. Yes. Ito yun mismo. Ito yung mismong programa na pinagtitiwalaan ng Kumu magmula noon hanggang ngayon. Na nagkasanga-sanga noon na nagkaroon ng deepening faith in God, tapos nagkaroon ng glimpse of God's Word, pero
Tapos sa ganon, Natigil. bukod pa dyan, yung salita niya, magnilay tayo. Oo, yung SNMT. Na to the point na natigil siya dahil kailangan nating i-reflect yung sarili natin. Saan ba tayo luluto? Patungo. Tama naman. Kung saan tayo patungo. Tama yun. Kaya naman nakakatuwang isipin na, na sa yan, mga platforms yan. Lalo na kapag, YouTube, Facebook, kung ang saan sa mga platforms yan, pwede natin gawin tong instrumento ng pag-aakay sa iba, pabalik sa Panginoon. Yes. Ngayon, sa request mo, Kuya JM, ito yun yata. Ang dugo. At kung hindi agarang ginamot ay baka ma-infeksyon, mahina at sensitibo. Ngunit may ibang uri ng sugat na di nagdurugo, pero makakti at masakit din. Mga sugat na likha ng hindi magandang relasyon, kasawiang palad at pagkabigo. Sinabi ni Jesus sa Biblia, mapalad ang mga dukha, mapalad ang mga nagugutom, mapalad ang mga inaabi, mapalad ang mga tumatangis. Being blessed is not a matter of being comfortable in life, but on how we take them and fight for your life with God's grace. Sufferings can be blessings. The things we hide from and avoid can actually be avenues for grace. Our pain and sorrow can be instrumental in achieving and gaining more in life. Ayun, pause mo muna dyan. Pause mo muna dyan. Kasi sinabi, maging daluyan ng pagpapala. Yan. okay, daluyan ng pagpapala. Sabi dito, ang ganda ng meditation ng nung nilabas itong gospel na to, yung Beatitudes, yung chapter 5 verse, yung Matthew chapter 5 verse 1 to 12a sa nung November 1. Eto sinabi, ang ganda. Kaalinsabay doon sa gospel natin ngayon about discipleship. Ang ganda. Totoo. The Beatitudes are the transposition of cross and resurrection into discipleship. But they apply to the disciple because they were first paradigmatically lived by Christ Himself. Yes, totoo yan. Totoo yan. Kaya naman syempre ngayon, kaya nga nakakatuwa nga na, kaya nga kung papakinggan natin ng maigi at ilalagay natin sa konteksto yung pagninilay ni Father Fiel sa Kapit Pandasal, isa lang ang sinasabi niya, yung pakikinig natin na pwede maging daluyan ng pagpapala, yun po ang essence ng discipleship o pag-aakay. Tama. Yun. Na hindi lang sila yung nabe-bless, pati tayo rin. Pero syempre, ang gusto ko lang i-emphasize tong sinabi ni Father Fiel na, being blessed is not about being comfortable in life. Tama. Being blessed is how you face life with God's grace. Kaya nga sinasabi, let's get out of the comfort zone. At saka isa pa, kaya nga ito sasabihin ko, sampal sa katotohanan sa lahat ng mga nag-hashtag blessed dyan, mag-isip-isip kayo. Tama. Bakit? Kasi hindi porke komportable ka, blessed ka na. Misyonero, makinig ka ng maigi. Pakinggan mo tong maigi. Hindi porke komportable ka na at nakakaluwag-luwag ka na sa buhay, ikaw ay pinagpala na. Minsan kailangan mo ring humarap sa pagsubok. Tama. Isang malaking sampal sa katotohanan na sa ating lahat to. No joke. I agree. Kaya naman, kung kayo ay, misyonero, kung kayo ay nakikinig man, at kayo ay fan ng isang, sorry to say, girl group o kahit anumang group yan, kung hindi mo kayang bumili, huwag mong pilitin. Tama yun. Hindi lang sa mga ganon. Lalo na sa buhay. Pag alam mong hindi mo ito being as adult as we are, kung hindi talaga kaya, ito laging sinasabi ni Kayamaan,
I-follow niyo po siya dito sa Kumu, meron siyang content dito. Sabi ni Kayamaan, kung hindi kaloob ng Diyos sa'yo, huwag mong pilitin. Tama. At may sinare ko nung nakaraan, kahapon, may sinare ako sa aking Facebook na sinabi, be true to your feelings, say no when you're tired. Huwag puro yes ng yes. Hindi naman lahat ng, at saka hindi lahat ng yes pwede tayong dalhin sa kabutihan. Minsan, sampal sa katotohanan. Kadalasan ang mga sinasabihan natin ng yes, madalas kapahamakan ng pinapupuntahan. No joke yan. Kaya naman sa puntong ito mga misyoneros, may playlist tayo ngayon sa ating #Audiam ngayong umagang ito. Sa una nating kanta, syempre, pakinggan ito, kaalinsabay ito sa pagninilay ni Father Fiel Pareha na ito'y essence. Sinabi ko kanina, ito'y essence ng pag-aakay natin para sa iba. Sana magustuhan niyo po ito. This is from Laura Story, entitled Blessings. Bago tayo tumungo sa ating susunod na kanta, syempre special shoutout syempre sa Kura Paroko namin sa Dambana ng Ina ng Laging Saklolo, Reverend Father Michael Veneracion, at sa aming parochial vicar na si Father Orlan Valino, ang parish priest po ng Pamparokyang Katedral na San Nicolas de Tolentino, Reverend Father Raymond Oliveros, and of course, parish priest po ng Santo Niño Parish, Levittown, Marawi, Father Mike Samaniego, at ang parish priest po ng Metropolitan Cathedral of St. Sebastian, Reverend Monsignor Ruben de Maculangan. Ayun. Shout out na rin sa aming pinakamasipag at pinaka-energetic na parish priest, ang Shrine Rector at parish priest ng Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima, Reverend Father Aristeo de Leon, at ang Parochial Vicar Father Arnie Alindayu, at of course sa St. Peter Parish Shrine of Leaders, Reverend Father Alan Bison Samonte. Ayun. At syempre, hindi makakaligtaan natin ang obispo ng Diocese of Novaliches na siyang namamahay sa Cathedral of the Good Shepherd, Most Reverend Roberto Oga Didi. Yes, of course. Siyempre shoutout na rin sa parochial rector ng Cathedral of the Good Shepherd, siyempre Father Antonio Ilabiao, at ang mga parochial vicars nila na si Father Ted Ryan Perez, Father Wilfredo Decal, Father Thomas Villanueva, at Father Carmelo Kaluwag. Sana hindi ka very familiar ka. Everyday Kapamilya Daily Mass. Kay Father Tito Kaluwag. Yes. Si Father Tito Kaluwag nga pala to. Tapos naisip ko lang. Ito joke lang to, Father Tito. Baka kasi masugod ako bigla dito. Baka kamag-anak niya yung paranormal expert si Ed Kaluwag. Hindi ako pumunta dito para makipag-away. Pero syempre special shoutout na rin sa former parochial rector ng Cathedral of the Good Shepherd, si ang namayapang Monsignor Father Fidelis Ruben Limcaco, at syempre si Monsignor Romy Ranyaba. Ayan. So, syempre, for our last song, syempre, sa ating #Audiam, napaka-special na kanta ito para sa akin dahil, it talks about us being,
as yung the true meaning of discipleship. Ano ba yung tunay na kahulugan ng pag-aakay? Yun ay pagiging regalo sa iba. Kaya naman, sa ating huling kanta natin sa ating hashtag Audiam ngayong umagang ito, ang kanta ito ay magmula sa bandang Freestyle. This is We Are Gifts. On sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa salo-salo namin ito ngayong umagang ito. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagpapaalala ninyo sa amin bilang mga tagapag-akay patungo sa inyo. Salamat rin po at pinaalala niyo po sa amin na bagamat kami po hindi karapat-dapat, ay pinili niyo pa rin kaming mag-akay ng iba sa paraan na kakayanan namin, ayon sa kakayahan namin. Nawa Panginoon po sa paglusong po namin sa buhay ngayong araw na ito, maaakay po namin ang bawat isa patungo sa inyo. Nawa ang mga mapapakinggan po namin mga kwento pagtapos nitong programang ito ay hindi lang mamutawi ang kabutihan, kundi pa maging daluyan ng pagpapala gaya ng inyong ibig ipahiwatig sa amin sa inyong ebanghelyo ngayong araw na ito. Nawa po Panginoon, sa pagsuong po namin sa mga pagsubok ngayong araw na ito, madama po namin ang pagpapala na inyong ipinahihiwatig sa amin sa bawat araw at bawat yugto ng aming buhay. At nawa po Panginoon, sa pamamagitan ng inyong banal na salita, ay mamutawid po sa aming mga labi hindi lang pagmamahal at hindi lang kabutihan, kundi pagpapala at biyaya na gusto po ninyong maging ipadaloy sa amin. Ito lamang ang munting samo at dalangin namin sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Peña Francia, patrona ng Bicolandia. Ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen ng Kaysasay, patrona ng lalawigan ng Batangas. Ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen ng sa Soledad ng Portavaga, ang Inarena at patrona ng lalawigan ng Cavite. Ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen ng Fatima, ang patrona ng Hilagang Caloocan. Ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayan, tumungo na tayo ngayon sa ating, ito super exciting tong segment na ito, ang hashtag alam nyo na ba? At ito nga, dahil nabanggit na nga to kanina ni Kuya JM na super exciting pala and successful ang kagabi. Ano ba yung nangyari kagabi? Ang nangyari kasi kagabi is the mass of suffrage para doon sa mga namayapang Diocese of Novaliches na mga clergy, mga lay people at saka mga mga naglingkod sa simbahan sa Diocese of Novaliches. Nakakakaba kasi first time kong humawak ng camera kahapon. Talaga? Oo. Tapos first time mo nakahawak ng isang TV camera na ang pagkabigat-bigat no? Na live camera mismo ng live camera mismo na nakikita sa Roman Catholic Diocese of Novaliches. Gumagano ba? Oo, pero nakasabi dun sa sa tripod. Okay pa yun. At least may alalay. Yung maganda dun. Oo. Kaya nakakatuwa, promise. At syempre, and grabe yung naging na yun. And muli po, ina-announce po namin na simula po kahapon onwards,
mapapakinggan nyo na po ang mga delayed episodes ng The Divine Troubles sa ating official YouTube channel. Na The Divine Chewables, i-search lang po ang The Divine Chewables Official sa YouTube at The Divine Chewables sa Facebook para mapakinggan at mabalikan ninyo ang mga episodes na aming tinalakay ngayong araw na ito. Maaari niyo rin po mapakinggan ito sa Bebe Jemay 2 at Bebe Jemay sa Facebook at sa YouTube. Yes, kaya nakakatuwa po talaga. At syempre, gusto lang, syempre, grabe, gusto ko lang po i-commend din ng lahat ng mga obispo na nakiisa po sa pinakamalaking synod sa kasaysayan. And I mean it, the biggest synod ever. Bakit? Kasi kasama tayo sa synod. Yes. Hindi lang kami. Tayong lahat kasama sa synod. Correct. Sa synodo. Kaya nga, di ba, the synod on synodality. Kaya abangan nyo pala this coming, sa 20, actually, on the works na po, pag-uusap pa po namin, magkakaroon po tayo ng, baka ito po, for the very first time, ngayon, i-declare ko na po na, starting today, we are saying goodbye sa inyong tawag bilang mga chewable missioneros. Dahil starting today, maririnig nyo na po ito sa lahat ng mga contents ng The Divine Chewables Online Live Streaming Ministry Foundation at ng Catholic Faith Channel. Ang ating official na tawagan natin, mga kapatid, ay #kamanlalakbay. Ayan. Kamanlalakbay. Dahil sama-sama po tayong naglalakbay kasama ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Tama. Ayan. So, ayan, mga kamanlalakbay ito na, official na po yan. Masasanay din tayo dyan. Masasanay din tayo, mga kamanlalakbay. Kaya Yeah. maraming salamat, mga kamanlalakbay, sa pagsama ninyo sa amin ngayong araw na ito. Bukas ulit, ha? Bukas ulit. Pero teka lang, may gusto lang akong ibalita. May mga pa kasi, may mga ikukwento pa kasi kami na medyo pa talaga. Kaya and gusto ko lang po din magpasalamat sa mga kamanlalakbay natin na nakiisa kagabi sa maiden episode ng #Sino siya? Yes. Na-realize namin, funny story. Nung habang nagkukwento ko, napaisip-isip ko, bigla sabi ko, anak ng bakong dalaga, hindi sapat yung 3 sa isang episode. Hindi sapat. As in, pang ala ko kagabi. My gosh. Isang oras lang pero bitin. Pero nabitin ako. Kaya pero grabe po talaga. Again, super, maraming salamat sa mga kamanlalakbay natin na naging kabahagi natin sa programang Sino Siya. So, abangan niyo po yan. Every Wednesday po, 7:30 ng gabi, magkabalikan kami ni Kuya JM na magkukwento sa inyo na makikimarites tayo sa mga buhay-buhay ng ating mga OG Lodis ng simbahan, ng ating mga santo, mga banal. Ayan. Kaya naman on that note, ladies and gentlemen, mga kamanlalakbay, nagtapos po ang halos 2 oras. Grabe! 2 oras! Grabe! The longest ever episode natin ngayon. Nakakatuwa to, mga kamanlalakbay. Grabe, maraming salamat po sa pakikisa nyo po sa amin ngayong umagang ito. Kaya po, patuloy po lang tayong supportan ng mga ganitong mga programa dahil promise, ang dami natin matututunan. Lalo na pagdating sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Maging taga-akay tayo ng iba. Taga-akay tayo ng iba. Ako po ang inyong spiritual brother, yung Kumo brother, David Jamay, na lagi nagpapaalala. Alam ka lang, Kuya JM, taga muna, may announcements pa tayo dahil bukas pa, syempre, abangan nyo po syempre ang isang episode syempre natin. Kaya naman magkita-kita po muli tayo bukas, 9:00 po ng umaga dito lang sa Kumu at mapapanood din sa ating official Facebook, YouTube channel. Kung may katanungan kayo,
mag-message lang po kayo sa amin gamit ang hashtag tanong ko lang. Kaya naman, sa punto po ito, magpapaalam po kami. Magkita-kita po tayo bukas alas 9 ng umaga para sa isang makabuluhang umaga punong-puno ng inspirasyon at hugot mula sa salita ng Diyos. Dito lang kung saan together, hashtag Let's Chew on God's Holy Word. Ito po ang inyong kapartner sa agahan. Ito ang Daddy Vine Divine Chubot! Ako muli ang inyong spiritual brother ng Kumu Bebe Jemay na lagi nagpapaalala, always put God in the center of your life and hashtag be blessed every day. Yes, at syempre po sa ngalan ng bumubuo ng BRK Live, kabalikat ng at ng BRK Integrated Media Group, kabalikat ng The Divine Troubles Online Live Streaming Ministry Foundation, K2 Katoliko in Kumu, The Prime Movers Official, Unboxing Catholicism, The Abundance Network, Family Rosary Crusade, St. Paul's Media, Jesuit Communications Foundation Incorporated, Shepherd's Voice Radio and TV Ministry, the makers of Kerigma, The Feast, and Inside the Fishbowl, Eternal Word Television Network Global, Salt and Light Media Network, Aletea Online Media Publications